ka-garden, mabuhay! Welcome to my garden and thank you for dropping by. Siguro marami po sa atin ngayon is nasa bahay lang po because of the quarantine na ipinapatupad po sa ating government, and ayaw man po natin sa ganun, pero wala po tayong magagawa because it's for our safety naman po and for everybody's safety. So instead of focusing on the things that we can't do, why not focus on the things that we can do para po magiging positive pa rin po tayo and magiging sane pa po tayo at the same time. So kung hindi nyo pa po alam kung ano ang gagawin ninyo this time sa inyong bahay, ay why not mag-garden makeover na lang po kaya kayo. Yes, and actually po ay meron na po akong na garden makeover, isang garden bed po, and kung napanood nyo po yung aking garden tour mga siguro about almost 2 months ago, ay ipinakita ko po siya undergoing pa po yung pag makeover ko during that time, and after almost 2 months ay ayan na po siya, tapos na po, and medyo maganda na po yung mga halaman doon and nasa active growth na po sila. That is why I want to give you a glimpse of this garden bed, kasi yun po kasi mga plants ay hindi po naglalast yung kanilang yung peak ng kanilang beauty. Alam naman po natin yun because yung mga plants as they grow older or as they mature ay medyo po mapangit po sila. So while maganda pa po silang tingnan sa ngayon, I want to give you a glimpse of this garden bed of mine. And also, isi-share ko po sa inyo yung mga tips kung gusto nyo pong gumawa ng ganitong klase ng garden bed. Kasi yung pinaka-idea ko po sa garden bed na to is yung makaka-create po ako ng microclimate wherein my plants will grow together na less maintenance po and they will help each other. Parang ganun po. So, let's go. Ito po yung aking garden bed, and I'm not so sure if marami po sa atin dito is fond of mass planting. Yes, marami po sila dito kasi gusto ko po kasi yung mix and match, yung imimix yung mga halaman and then imamatch yung mga kulay nila, or yung meron ding mga pop of color, something like that po. Yun po yung gusto ko, and siguro mostly po sa atin ay we prefer yung nakapat lang po yung ating mga plants, but let me share po sa inyo bakit gustong-gusto ko po yung ganito, yung mass planting po sila. Meron po tayong nagtatagong flower dito. So ito po yung aking garden bed. Medyo malaki-laki din po to siya. Nasa harapan po to ng bahay namin, and farmhouse lang po kasi yung bahay namin, so hindi siya formal o kalam po sa kanya. Yung mga medyo wild po yung dating ng mga halaman. Siguro marami po sa atin ang magsasabi na it's not a good idea na mag-mass planting tayo or yung growing plants together, kasi we were taught before na if pagsasama-samahin natin yung mga plants, maraming plants sa iisang place like this one po is magko-compete po sila. There will be a competition po sa nutrients. Well, yun po yung ating paniniwala before. Pero nagbago na po yun. Parang mess lang po yun. Kasi nga di po ba patuloy pa rin yung studies, patuloy pa rin yung mga research po natin kung about sa nature ng plants, nature ng mga trees, and stuff like that. And meron po kasing isang study, yung mga researchers ay nag-conduct po sila ng study, gumamit po sila ng three trees. And doon po sa kanilang study na yon ay nagtanim po sila ng 3 punong kahoy. Yung 2 punong kahoy po is nilagyan po nila ng nutrition. They provided good nutrition for those trees. And ito pong kahoy, punong kahoy na nasa gitna, this one po is tinabunan po nila ng plastic para po hindi siya makaka-receive ng sunlight, para hindi po siya makagawa ng photosynthesis. Kasi di ba yun po yung process ng paggawa ng ng food ng mga plants, yung photosynthesis. So yun po yung ginawa ng mga scientists, and they try to figure out kung ano pong mangyayari sa kahoy, sa punong kahoy na yun. And they were surprised to find out na ito pong mga nutrition na nakikita sa sa punong kahoy na nasa magkabilang dulo po is nakita din po nila dito sa punong kahoy na nasa gitna po. So they said na parang imposible because this punong kahoy na nasa gitna po is unable to process its own food para po makagawa ng ganong nutrient, ganong food. Pero nakita po nila
And then they concluded na yung mga punong kahoy na nasa magkabilang dulo ay nag-provide po sila ng food dito po sa punong kahoy na nasa gitna po. So, they concluded na trees ay do communicate with each other and they help each other out. Yun po yung discovery ng mga scientists na the idea na yung mga forest natin na kahit wala namang na kahit walang nag-aalaga po sa kanila ay nagtathrive po sila because of helping each other out. Hindi po because of competition. Kasi nga di po ba sa mga malalaking forest, yung makaka-receive lang po ng sunlight, ayun pong mga malalaking kahoy lang po, yung mga talagang very lofty na mga very tall trees na sila po yung makaka-receive ng sunlight, while only the dappled sun lang po, or meron nga yung iba is yung nasa fall shade lang po talaga dahil medyo talagang makapal na yung forest na yun. So yung nasa forest floors ay hindi na po sila talaga nakakatanggap ng sunlight, pero mayroon pa po silang nutrient, kompleto po yung kanilang nutrition because of the help of the other plant species around. So yun po yung na-discover ng mga scientists na any type of trees or siguro plants ay they help each other out. So hindi po sila nagkukumpit, kaya po nagtathrive po yung ating mga forest in the wild. So yun po yung idea na kinuha ko po, na in nature ay wala po talagang competition. Siguro sa mga animal kingdom merong ganon, kasi di po ba talagang nag-aagawan sila for their prey. Pero sa plant kingdom ayun po yung nangyayari. The plants communicate with each other and they help each other out. So yung ginawa ko po dito is tinanggal ko na po sa isipan ko yung yung competition ng nutrients. Kasi binibigyan ko rin naman po sila ng fertilizer, so meron po talaga silang nutrients sila pong lahat. And also, yun isa din pong advantage pag po tayo pag nag-mass planting, yung ganito po sa bed, ay nagki-create po tayo ng microclimate para po sa mga halaman po natin dito. So yung microclimate po, yun yung nagki-create po sila ng climate na sa kanila lang, wherein nagtathrive sila together, na kaya po nilang mag-survive. Kita nyo naman po, naaarawan na po siya. This time is it's already almost 10 in the morning and medyo naarawan na po sila. Pero these are mga mayana po. Alam naman po natin yung mga mayana, di po ba, na pag naaarawan po sila is kinahaponan na po, is medyo na po sila, yung wala na po silang sigla, sobrang init na po. Pero ito pong garden bed ko dito ay kahit hapon na po ay napakaganda pa po talaga ng aking mga mayana, because of siguro dahil malamig yung climate po nila dito, because yun nga marami po sila dito, and yung mga halaman po pag marami po sila ay nag-create po sila ng humid environment. So kaya po sila magta-thrive kahit sobrang init po, kaya po sila nagta-thrive because of the humidity na nakikreate po nilang lahat when they are grouped together. Yung panahon po natin kasi ngayon is talagang unpredictable. Alam naman po natin yun. Minsan super lakas ng ulan, and most often pag walang ulan, pag umaaraw ay talagang super init po. Pero luckily dito po sa garden ko is thriving po yung mga plants ko, wala pa pong nasusunog because nagki-create po talaga ako ng humid environment. I put plants together po, kahit potted plants lang po yun, sila I group them together. Yun po yung sekreto para po magiging high ang humidity po ng ating garden. Maganda po yung plant stand, yes, kasi marami naman po sa atin yung gumagamit ng plant stand. Maganda din po yun, pero mas maganda na talagang mas malapit po yung mga halaman sa isa't isa para talagang tutulungan po sila to call themselves, especially sa panahon natin ngayon na talagang sobra init yung sikat ng araw po. So yung idea na yun po yung sinusunod ko to create this garden bed. Okay, so if you want to create a garden bed po na nung tulad po dito sa akin ay i-consider po natin yung location po niya. Tulad po dito sa garden ko, ito pong area na to ay talagang naaarawan po to during the day until mga siguro around mga 1 PM po yung naaarawan po sila dito. So ang ginagawa ko po, ang nilalagay ko po dito is yung pong mga plants na na gustong-gusto po nila yung araw po. Gusto po nila yung sunlight po. So meron po ako dito na marigold. Ayan. Medyo out of po to siya.
out of context lang po to kasi tumubo lang po siya dyan eh. So, ano siya, volunteer plant. So, hinayaan ko lang kasi maganda naman po siya. And, ito, this one is hindi po siya hiyang sa init, pero matagal na po to siya dito. So, hindi ko lang po tinanggal. And, hindi naman siya masyado pong masusunog dyan dahil nga marami po silang halaman dito. And this Torrenia is gustong-gusto po nila ng sunlight. So, dito ko po siya nilagay. And this is 4 o'clock. So, medyo ganito po siya ngayon dahil naarawan na. So, here, meron po tayong mga mayana. Here we have twist and twirl. Ito, hindi ko po alam kung anong pangalan yan. Ito, red star yata. Here, I have Queen of Lace. Ito nakalimutan ko kung ano pong pangalan nito. Ayan, yan po siya, si Kulot. Ito po si King Crab. And this is Saturn. Yan, meron din po akong mga rose dito, dalawa. Ano po sila eh. Dati na po sila dito, hindi ko na lang po tinanggal kasi nasa ground po yan. Sa ground po yan sila tumubo. So, meron ako dito na mga ribbon plant. Ito sila yung mga ko dito, yung mga filler na tinatawag po natin. Kasi pag gumawa po kasi tayo ng parang mixed planting po, dapat meron po tayong tinatawag na trailer plant. Dito po sa area na to, yung trailer plant ko po ay ito po siya. Yung trailer plant po natin, yun po yung pinaka-feature na plant. Pag mag-design po tayo ng mixed planting or container gardening or yung mixed planting sa bed, ay dapat meron daw po tayong meron po tayong trailer plants po, and dito po sa gitna ang tinatawag po natin na filler. Sila po yung hindi masyadong tumataas pero nag-fill in the gaps po sila para hindi po makikita yung ground. And yung mga spiller po is yun po silang nasa pinakababa po. So itong mayana na to ay ginagawa kong spiller kasi hindi po sila masyadong tumataas. Mga spiller yun po yung mga halaman na mababa lang po yung kanilang growth. Hindi po sila masyadong tumataas po. So ito po, meron po akong mga portulaca, mga moose rose. Ayan. Ito, namumulaklak po to sila, pero as of the moment ay wala pa po kasi nga bago pa po silang tanim dyan. And ito, meron po tayong honey crisp, speller po siya, mga coleus ko. Depth in one yata to na coleus. Yan, and here, kasi hindi po to sila humahaba, nilagay ko po sila sa patungan. Ayan, meron po silang patungan dyan para hindi po sila mawawala. Yan. Kasi nasa gitna po sila, ginawa ko po sila na na mga filler plant din. So, yun. So, ito pa, yung iba pa nating coleus. Ayan po sila. Meron din po ako ditong African Daisy, hindi pa po namumulaklak. Yan. At saka meron din po kaming sili. Ito pong sili na to ay po to volunteer plant din po to. Ayan siya. Yung mga volunteer plant, yun po sila yung tumutubo na hindi po natin itinatanim. So yan. Diyan po kasi siya sa gilid tumubo, kaya ayan. Hindi ko na lang po tinanggal. Tsaka ito ding San Francisco ko po. Dito is matagal na po to dito. So hindi ko na rin po tinanggal. Nakapat naman po siya. And here. Yung area po kasi na to dito ay hindi po kaka-receive ng full sunlight. Double shade lang po siya. Double sunlight lang po siya. Kaya dito po yung mga halaman na hindi po pwede sa full sun like this white lands natin na aglonema. Dyan, makapal na po sila dyan, mayabong na po sila dyan. And meron ako ditong mayana.
And this lily also, I just forgot kung ano ang name ng lily na to. Sila po yung pinakaano ko dito. Spiller. Ayan, namumulaklak na po siya. So there. Itong corn plant naman po dito, matagal na po kasi to dito siya kaya dapat sana walang corn plant dito kasi walang mahabang plant dito kasi nasa ano siya, nasa gilid. But matagal na po siya, and also nagpo-provide din po siya ng shade. Kaya hindi po talaga masyadong mainit dito. Kahit naaarawan po sila is hindi po sila masyadong mainit because there is something na nag-cover po sa kanila. Ayan. Yan po yung aking garden bed na punong-puno po ng mayana. Ito pong gawin niyo sa mayana ninyo para po hindi po sila mamamatay under the heat of the sun po. Magtanim po kayo ng bush, yung parang ganito na bush, tapos sa ilalim lang po si mayana itatanim. Tulad nito, may corn plant ako. Ayan, tinitrim ko lang yung mga leaves. At din nasa ilalim si na mayana, ayun. Para hindi po sila masusunog sa sa araw po. So there, yun lang po. Ganun lang po kasimple yung aking garden bed na to. Anon po sila. Yung torenya ko po dito yung nag-a-add ng color. At saka yung ating marigold. Lang po yung aking crazy idea of growing plants together. Kung meron pa po kayong mas magandang idea po ay please kindly leave them down in the comments below po. And sana ay nagustuhan nyo po yung ating episode ngayon, and kung nagustuhan nyo po yung ating topic for today ay please give it a thumbs up po para mas marami pa po yung makakapanood po ng ating video, and also para po makakatulong po kayo sa growth po ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong support. Until next video po, my name is Nesel na nag-iiwan po sa inyo ng mga katagang. Patuloy lang po tayo sa pagtatanim dahil gardening nourishes the soul and cools the earth as well. Thanks for watching. Bye. Take care.